Mega shoutout po mga kalingap. Marami pong salamat kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kuya Rab, kay Ate Edna. I-support po natin sila at i-subscribe, i-like and share. At gayon din po, Zio Roland, Tisnel Channel, Del Cabarli, and Jean Stordiban. Marami pong salamat. Tara po, panoorin po natin. Ayan tay, magandang umaga po. Bali, pumunta po ako dito sa inyo para sabihin po sa inyo, ako po ay isang massage therapy. Naghahanap po ako ng mga may sakit, katulad po ng high blood, diabetic, mayroong kidney stone, yung kidney niya may creatinine, stroke. Ngayon po, kayo po, ano po ba yung naramdaman nyo sa katawan? May naramdaman po ba kayo sa katawan nyo? Wala naman ako nararamdaman, pero sa paglalakad ko lang, asa mo kay matutumba. Walang balance ang katawan ko. Kasi ang kalimitan po sa ganyang sistema, yung walang balance ang paglalakad, ibig sabihin yung sciatic nerve natin ay matigas. Ibig sabihin kasi yung sciatic nerve, yun po yung nagbabalanse ng body natin. Sciatic nerve, yung sciatic nerve po, yan po yung nakaano sa mula sa bewang hanggang paa. Yung malaking malaking nervous system. Yan po ang tawag niyan, sciatic nerve. Ganito po ang gagawin natin, tay. Ang gagawin natin diyan, magpakulo ka ng bagong kulong tubig. Bagong kulong tubig. Tapos pag nakulo na yung tubig po, ilagay mo sa palanggana. Yung palangganang yung tamang-tama lang na makagalaw yung paa mo. Tapos hanggang dito po yung tubig. Hanggang dito po yung tubig. Alam pa sa buko-buko. Opo. Ngayon, pag nagawa nyo na po yun, ilagay mo na, bagong kulo na po yun, di ba? Nalagay mo na sa palanggana. Ngayon po, ang gagawin nyo po, yung paa nyo na, dalawang paa, ilagay nyo doon sa palanggana na may tubig na bagong kulo, at nakaangat po siya. Angat, hindi pa nakalapat sa tubig. Huwag nyo ilapat kasi malalapnos yan, ang balat. Kailangan nakaangat lang po na, tamang-tama lang po talaga na masipsip niya yung init ng tubig. Yung singaw ng O yung singaw ng tubig, yung init, masipsip niya. Ikaw naman po yung adjust kung medyo kakayanin, ibababa. Yung basta sa tansya nyo na hindi naman malalapnos yung balat. Yun, kayo magkatansya niyan. Ngayon, siyempre, habang tumatagal, lumalamig yan. Siguro mga 15 minutes, 20 minutes, medyo malamig na yan. Testingin ng daliri mo kung kaya na ng balat. Ang balat ng daliri mo, yung hindi na malalapnos, sa tansyahin mo lang parati, tansyahin mo na parang hindi na makakalapnos, kaya na talaga. Ang gagawin nyo po yan, yung di ba paa nyo to, parang sa tingin ninyo hindi na makakalapnos ng balat. Ang gagawin nyo sa paa nyo na naka-flowing, ibaba, taas nyo na yan, baba, taas. Huwag nyo munang hindi na muna i-steady. ibababad.
O, huwag nyo i-steady kasi mainit pa yan eh. Baba, taas yun muna yan. Baba, taas. Yan, baba, taas. Baba, taas. Ibaba nyo talaga sa mainit tubig yan. Tapos itaas mo kaagad. Baba naman ulit. Taas, baba, taas, baba. Tapos, hanggang sa maramdaman nyo na po yan na siyempre, matagal na siya. Pwede mo nang ibabad yun. Ibabad mo na yan. Pero mainit pa yun. Mga di man yung malamig. Umuusok pa yun, umuusok. Pero hindi na yun makakalapnos. Yun, pwede mo na ibabad yun. Yun po ang proseso. Ngayon, kung sa tingin niyo parang alanganin kayo, pwede nyo naman po sabihin sa akin na i-demonstrate ko. Ako muna ang gagawa. Ipapakita ko sa inyo kung anong proseso talaga. Kung paano ang gagawin doon sa pagbabad. Kasi minsan po, itinuturo ko na yung proseso. Nasa sayo naman po kung sa tingin nyo kaya nyo gawin. Ngayon, kung sa tingin nyo parang gusto nyo talaga na ituro ko pa, demonstrate ko pa sa inyo, wala namang problema po. Kasi mas maganda pa ngayon. Pero kung nasa inyo po yun. Ngayon, di ba, ang pagbabad ng paa or kamay, kasi di ba yung naramdaman kamay din eh. Paa at kamay yan eh. Madalas maramdaman ko pakis sa kamay. Oo. Kamay at paa po yan. Ang dapat yan. Ngayon po, bukod po dun sa mainit na tubig, meron pa kayong iinumin. Yung katas na malunggay. Yung katas na malunggay po, ang proseso ng pagkatas ng malunggay, di kayo kukuha sa puno po. Kayo kukuha sa puno, tapos hugasan nyo yan, tatanggalin mo doon sa sanga, yung dahon, imahimayin mo. Dahon ng kukunin. Oo, yung dahon ng kukunin nyo doon. Mayroon ba kayong blender? Wala. Pero meron ba dito alam na may blender? Yung anak ko meron. Kung may blender kayo, hindi na kayo mahirapan. Ang inuman nyo lang po, kalating baso lamang po eh. Kalating baso lamang po na katas na malunggay. O siguro walang lahok yun. Wala po. Bali po, siguro mga 5 sanga lang po siguro yan. Kasi kalahati lang man eh. Yeah. Mga 5 sanga po. Tapos, yun nga. Kayo ang magkuha dun sa puno. Tapos, kayong pipita sa puno. Tapos, hugasan nyo yun. Tapos, tanggalin mo yung dahon dun sa sanga. Dahon. Tapos, yun na po. Ilagay nyo sa blender. Tapos, yung blender, lagyan nyo ng konting tubig lang. Kasi hindi yan iikot kapag walang tubig. Kunti lang lagay nyo. Ang pag-inom naman po ng katas ng malunggay, di ba ngayong araw, inom ka ng katas ng malunggay. Ang pag-inom po niyaan, inom ko ngayon, kinabukasan, stop pa muna. Another din naman. Ibig sabihin, may palipas sa isang araw. Diba, unang araw, yung pangalawang araw, stop pa muna. Yung pangatlong araw, doon ko naman mainom ulit. Pang-apat, stop pa muna. Pang-5, tuloy-tuloy po yun. Alternate. Tuloy-tuloy po yun. Huwag niyong hintuan hanggat hindi nyo naramdaman na okay na kayo. Kahit may edad na tayo, kasi mga natural naman po yan. Kasi habang may lakas pa tayo. At saka yung katas ng malunggay po, nagpapalakas po talaga yan. Kasi natural naman po yun eh. Tinatanggal niya yung nagpapahina sa katawan natin. Tinatanggal niya. Kung may maramdaman kayo na pagsusuka kayo, yung isusuka nyo po, yung chemical yun na nasa loob ng katawan nyo. Tapos dudumi kayo niyan. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, baka magtaka kayo. Uminom na ako ng katas ng malunggay, bakit nagtae ako, nagsuka ako. Natural na yung ganyan talagang ganyan pong epekto niyan kasi inilabas niya yung chemical, yung acid, yung bad acid sa katawan natin. Tapos inilabas sa pagdumi, yan ang kalamit, yan po talaga ang nangyayari. Inilabas na yun ang epekto ng pag-inom ng katas ng malunggay. Ngayon po,
bukod doon sa katas ng malunggay, maglaga din po kayo. Yun din yung Dahon na din yun. po, lagain Dahon. nyo, dahon. Doon naman po sa dahon, pag nilaga nyo po yan, pag ang ilalagay nyo na tubig dyan, kung kayo uminom 10 baso sa umaga, 10 baso sa tanghali, 10 baso sa hapon, yun po yun. Ganong karami ang tubig na ilalagay ninyo. Panghapon nyo na yun, na inuman. Parang siya na po yung pinaka totally na inumin nyo. Yun ang Pinakatubig nyo. Yun ang pinakatubig. Opo. Kahit yun na lang gawin pagkakain, yun na lang iinumin. Kasi dahil sa may karamdaman po kayo, para matanggal yung naramdaman ninyo, ganito po ang proseso dyan. Sa umaga po, kung meron kayong kamote o saging na saba, yun ang kakainin niyo sa umaga. Sa umaga po. Kung meron kayong kamote o saging na saba, pili lang po kayo kung ano kakainin niyo, saging na saba o kamote. Yun lang po. Tapos, ang pinakatubig nyo nga po, yung nilaga na dahon ng malunggay. Tapos, pagdating po ng tanghali, ang kakainin nyo po ay kanin. Kumain din kayo ng kanin. Tapos, kahit anong klaseng gulay, basta sariwa. Tapos, kung makabili man kayo ng isda na sariwa, yun po ang ilagay ninyo. At ang ilagay nyo na bawang, sibuyas, saka asin lang. Walang ang iba. Kasi dahil sa may karamdaman po kayo, may naramdaman kayo sa katawan, bawal po yung bitchin. Bawal ang ginasamix, magic sarap. Toyo, patis, suka, mantika, chichirya, soft drinks, alak. Bawal yan. Kasi yan po ay pinagmumula ng chemical yan. Basta't lahat na alam mo may chemical, kape. Baka nagkakape kayo, may chemical po yan. Ay, di ako Mas makapit. magandang magiging kape nyo, gawin yung kape, yung ano na lang po, katas ng malunggay. Yung maglaga kayo eh, maglalaga naman kayo. Well, minsan nga yan, iniinom ko yan. Dahon ng yung guyabano. Ngayon, ang iinumin nyo po, yan. Araw-araw po yun. Araw-araw po yung gawin nyo. Yun ang gagawin nyo po araw-araw. Tapos, pagkatapos na magawa nyo po yan, ano ba nakalimutan? Yung pagkain ng sa tanghali po yun, kanin. Pagdating sa hapon po, bahala kayo kung anong gusto nyo kainin, kung kamote or saging o kanin. Sa tatlong klase lang. Nasa inyo na po yun kung ano namang pwede nyo kainin. Basta yun po ang kakainin dahil sa may karamdaman po kayo. Yun lang po ang gagawin ninyo. Basta't yung sa sa paa, sa pagbabad ng may natubig sa paa bago matulog po. Gabi ang Opo, kailangan. opo. Bawal mahanginan, bawal mabasa. Yun po yung talagang ang ano dyan. Yun po yung gagawin ninyo. Bawal mahanginan, bawal mabasa. Tuloy-tuloy po yan. Araw-araw yung gawin. Ayun, pagka pakiramdam nyo sa katawan nyo, okay na. Pwede nyo naman, nasa sa inyo po kung ituan nyo o ituloy-tuloy nyo. Nasa inyo pa rin po yun. Basta itinuro ko po ang proseso para matulungan po yung katawan ninyo na lumakas, matanggal yung naramdaman ninyo. Ano po yung pangalan ninyo? Angel Francisco. Ano po? Angel Francisco. Angel Francisco. Angel Francisco po. Ilan taon na po kayo? 74, 74 na po kayo. 1951 na. Angel Francisco, ang edad po ay 74. Sige. Ayan po, yun lang po yung ipaparating ko po sa inyo about po doon sa karamdaman ninyo. Sana po at malaki po na maitutulong yan sa karamdaman ninyo na kahit paano po makakatulong yan na mahibsan yung mga naramdaman ninyo na baka gusto nyo pang may gagawin kayo, magagawa ninyo na wala ng hadlang. Kasi ang problema nyo, nahirap kayo magbalanse. Mahirap yung balanse. Ngayon po, sa gagawin ninyo, may pagbabago po yan. Basta
ang gagawin niyo, tuloy-tuloy hanggat hindi niyo pa nakukuha yung balanse, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy yung gawin. Wag po isang beses. Kasi minsan po kasi, ang tao kasi akala nila isang beses nang gagawin. Yun po yung napapansin ko eh. Tapos sasabihin sa Sa akin, karamihan pala, bakit, ganyan ang bakit, ginagawa. bakit di ako gumaling? Tinanong ko, ilang beses nyo ba ginawa? Isang beses lang. Ay hindi nga po kayo gagaling. Kasi kapag may sakit kayo, kailangan tuloy-tuloy yan hanggang sa maramdaman nyo na okay na kayo. Kasi kung isang beses lang, hindi talaga kayo gagaling. Wala kayong maramdaman yan. Kaya nga sabi ko, kaya tinatanong ko na lang, sabi ko, ilang beses nyo ba ginagawa yan? Kailangan, tuloy-tuloy po, wag isang beses lang. Bang di gumaling, sige lang ang gawa. Ayan po mga kalingap, mayroon po tayong isang ano po, isang natulungan natin si Tatay Angel Francisco. Nakausap po natin siya. Isa po siyang may naramdaman sa katawan, hindi niya po pag tumayo po daw siya, hindi niya maibalanse yung katawan niya. Kaya tinuruan po natin siya ng lunas sa naramdaman niya. Ayan po, narinig niyo naman po kung anong pinag-usapan namin ni Tatay Angel Francisco. 74 na po siya, mga kalingap. Ayan po, marami pong salamat sa suporta niyo po sa akin. Dahil sa support niyo po sa akin, marami pa po tayo may mga karamdaman na katulad kay Angel, Tatay Angel Francisco, na matutulungan po. Kaya ang hiling ko lang po sa inyo mga kalingap na suportahan niyo po ako para marami pa po akong matutulungan na mga may karamdaman po. Ayan po, maraming po salamat kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna, kay Kalingap Rob. Suportahan po natin sila at subscribe, like, share, and comment natin. Suportahan po natin sila. Maraming po salamat. Bye-bye po.